Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagawang mahabol ng ating bida ang taong walang pangalan at nagawang atakihin ito. Ngunit sa hindi inaasahan ay agad naman siyang nabigyan ng isang malakas na atake matapos itong masalag, na nagsanhi sa pagkakatalsik nito sa malayo. Nang matauhan si Yoo-won, ay sinabi nito na hinding-hindi niya na ulit gagawin ang bagay na iyon. Agad naman na sinabi ng system na nagtamo ito ng pagkakapinsala sa kanyang mga muscle at pagkakaroon ng lamat ng ilan sa mga buto nito, kaya naman ay agad nang i-regenerate ang mga ito. Sa isip naman ng taong walang pangalan na ang lakas ng ataking iyon ay kaparehas ng isang 1,000-pound amplification technique, at hindi kaya. Matapos ay tinanong nito si Yoo-won at sinabi na kung tumalon ba ito mula sa itaas. Napangiti naman dito si Yoo-won dahil nagawa nitong mahulaan ang ginawa nito sa kanya. Hindi naman ito makapaniwala dahil tumalon ito ng napakataas matapos na mahulaan ang mga daraanan niya, at talagang ang isang ito ay baliw. Matapos ay sinabi dito ni Yoo-won na ngayon ay ito na ang tamang oras para alamin ang pagkakakilanlan nito. Kaya naman ay sinabi nito na itinaya nito ang kanyang buhay para lamang sa bagay na iyon. Talagang malakas ang loob nito, ngunit hindi nito mababago ang kahit na ano, at agad na nitong sinugod ang ating bida. Nang makalapit ay agad itong naghanda ng isang napakalakas na atake. Nakaramdam naman ng pagkabahala si Yoo-won. Sabi niya na ito ay ang 24 Demon Swords. Hindi kagaya ng kay Council Elder yon, ang teknik na ito ay kumpleto, at mas malakas ito kaysa sa kaya nitong gawin. Sa isip nito na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas, at matagumpay naman na nasalag ng ating bida ang ginawa ng taong walang pangalan sa kanya gamit ng isang teknik. Nagulat naman ito dahil ang ginawa ni Yoo-won ay ang blade technique ng Blade God. Matapos nito ay sinabi ng nanomachine na ang kanyang mga internal organs ay nakatanggap ng matinding pinsala dahil sa malakas na enerhiyang pinakawalan niya, dahil sa ginawa nito ay napapasuka ito ng dugo, kaya naman ay agad na ini-activate ng nanomachine ang mabilisang pagpapagaling dito. Nagtataka naman ang taong walang pangalan dahil sa bukod sa malaki ang agwat nila pagdating sa chi, ay dapat na sugatan na ito magmula pa lang nang ito ay tumalon ng mataas. Ngunit dahil sa blade technique ng Blade God na alam naman niyang mas malakas kumpara sa 24 Demon Sword, ang atake nito ay nagagawang mapawalang bisa at sa kasong ito ay mahihirapan na siyang magpatuloy, kaya naman ay nagdesisyon na muna itong umatras. Sa isip naman ni Yoo-won na hindi niya hahayaan ito na magkaroon ng pagkakataon upang makatakas, kaya naman habang papa-atras ito ay agad na sumugod ito sa taong walang pangalan, at nang makakuha ng tamang distansya ay agad nitong inihanda ang isang malakas na atake, at ito ay ang Blade God's Blade Technique, the third technique. Sa nakitang ito ng taong walang pangalan ay binitawan nito ang kanyang espada, at nagawang kontrolin habang nakalutang. Sa nakitang ito ni Yoo-won ay bigla naman itong napahinto, at ang isang ito ay isang sword kinesis, isang teknik na kayang makontrol ang kanilang sandata gamit lamang ang kanilang chi. At ito ay magagawa mo lamang kapag ikaw ay isang ganap na enlightened grandmaster na. May napansin din siyang kakaiba, dahil pamilyar sa kanya ang ganitong sword technique. Ito ay kalahati lamang ng lakas dahil sa chi control para dito ay hindi tama, ngunit sigurado siya na ito ang second technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Matapos ay nagulat ito, dahil sa bilis ng mga pangyayari ay bigla na lang itong nasa kanyang harapan na, at bigla naman siya nitong tinusok sa kanyang braso. Sa nangyaring ito ay mabilis na umiwas palayo ang ating bida upang makakuha ng tamang distansya dito. Sa isip niya na napakalakas ng isang ito, at ang ganito kalakas na mandirigma ay nagtatago lamang sa loob ng demonic cult, at tunay kaya na ito talaga ang kanilang Great Lord. Sabi nito sa kanya na ngayon ay alam na ng ating bida ang malaking diferensya pagdating sa kanilang mga lakas, at wala itong laban pa sa kanya kaya naman ay sinabihan niya si Yoo-won na huwag na itong susunod pa sa kanya. Tinitigan lamang ng ating bida ang taong walang pangalan ng masama, nakita naman niya ito kaya naman ay napasabi na lang ito na ang mga titig ni Yoo-won ay isang titig na ayaw na pumayag upang sumuko, at kung ayaw pa nito ay wala na siyang magagawa kung hindi ang pabagsakin ito dito, kaya naman ay nagpalabas ito ng malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan.
sa nakikita ni Yuwon ay ramdam na ramdam niya ito, at sa oras na ito ay buhay na ng ating bida ang nais niya. Matapos nitong mag-ipon ng enerhiya ay agad din niya itong inihagis kay Yuwon, sa isip nito na gagawin nito ang lahat mapasuko lamang ang ating bida, at hindi na nito magagawa pang madepensahan ang kanyang sarili gamit ang ganitong formation, dahil ito ay ang Heavenly Demonic Sword Art, 4th Technique, Sword Kinesis. Matapos na makita ni Yuwon ang papalapit na malakas na atake sa kanya, ay huminga naman ito ng malalim, at matapos ay agad na itong sumugod din, nagawang makipagsabayan ng ating bida sa atake ng taong walang pangalan, ngunit nabibigla ito dahil ang 4th technique ng Heavenly Demonic Sword ay sobrang napakalakas. Sa nakikitang ito ng taong walang pangalan ay naghanda pa ito ng isang atake, sabi nito na tatapusin niya na ang lahat gamit ang ataking ito, at nag-umpisa na nga itong naghanda. Sa pagkakakitang ito ni Yuwon, ay unti-unti na nitong ipinapalabas ang kanyang Heavenly Demon Sword, nagulat naman dito ang taong walang pangalan, dahil imposible na hawak nito ang espada na ito, matapos ay agad nang naghanda si Yuwon para sa kanyang pangsagot na atake dito, nang matapos ay agad na itong sumugod gamit ang Blade God's Blade Technique, at ng Heavenly Demonic Sword Art 4th Technique. Kitang-kita ang dalawang malakas na atake na ginawa ni Yuwon na parang isang malaking halimaw na handang kainin ng buo ang taong walang pangalan. Ngunit kahit nakaramdam ito ng kaba ay itinuloy pa din niya ang kanyang atake, at nang magtama ang dalawang sandata nila ni Yuwon, ay bigla nitong binasag ang espada ng taong walang pangalan. Gulat naman ito sa nangyari at napapatanong kung anong klaseng lakas ito, nang makalapit ang ataking ito ni Yuwon, ay nagawa naman siyang maipatapon sa isang malaking puno. Agad naman itong nakatayo matapos ng pagkakahampas niya dahil sa atake, ngunit pagtingin nito ay may mga sandata nang nakatutok sa kanyang leeg. Sa isip nito na ang lalaking kagaya ng nasa harapan niya ay karapat-dapat lamang na tawaging halimaw, at akala niya ay madali lamang niya itong matatalo. Ang pagitan ng lakas sa isang true Grandmaster at sa isang inept enlightened Grandmaster ay isang bahagdan lamang. At ang diferensya na ito ay sapat, at sigurado siya na ang isang ito ay walang pag-asa na manalo sa kanya, ngunit ang atake na isinagawa nito gamit ang parehas na teknik, ang Blade God's Blade Technique, at ang Heavenly Demonic Sword Art, ay kagaya ng paggamit ng teknik ng First Council Elder Mujinwoo, ang left hand, at ang right hand technique. Ang napakalaking alon ay kayang baliktarin gamit ang napakalakas na lakas nito. Agad naman nitong tinanong si Yuwon kung ang hawak ba nito ay ang Heavenly Demonic Sword, nagtaka naman dito si Yuwon. Kaya naman ay agad nitong tinanggal ang maskre nito, matapos ay lumantad na din sa wakas ang muka ng taong walang pangalan. Agad naman itong tinanong ni Yuwon kung ano ang pagkakakilanlan nito. Agad naman itong sinabi na hindi na ito lalaban pa sa Vice Lord o kahit na maisip na tumakas, kaya naman ay ibaba na nito ang kanyang espada. Nagulat naman si Yuwon dahil kilala niya ang boses na ito, kaya naman ay agad itong nagtanong kung ito ba ay ang Grand Guardian. Sa isip nito na hindi pala ito ang Great Lord na kanyang inaakala, at mukhang binago nito ang kanyang boses, kaya naman ay inutusan ni Yuwon ang Grand Guardian na sabihin nito ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit sabi nito na bago niya gawin ito ay may nais muna siyang sabihin sa ating bida, nang bigla namang nakaramdam ang mga ito ng isang napakalakas na enerhiya na nagmumula sa itaas. Sa isip ni Yuwon na mukhang ang nararamdaman niya ay isang masamang enerhiya at napakalakas nito, nang bigla naman itong naalala na mukhang si Council Elder yon ay nasa panganib. Sa itaas naman ng Oyuntik, ay mabilis na umiiwas ang Council Elder yon sa Second Council Elder, nang bigla itong inatake ng malakas at mabuti na lamang at agad din itong nakaiwas. Sabi ng Second Council Elder na para itong isang daga, kaya naman ay tinanong niya na ito kung hanggang kailan pa ba nito maiisip ang tumakbo. Galit naman dito ang Council Elder yon, nang biglang nagpunta ng mabilis ito sa kanyang harapan. Kaya naman ay mabilis din itong umalis, sa isip niya na masyadong mabilis ang Second Council Elder kahit na ang katawan nito ay lumaki na ng sobra, at mabilis din itong nakakasabay sa mga ginagawa niyang mga sword movements. Nang mabilis na naman siya nitong nasundan,
matapos ay agad siya nitong inatake na maswerte na lamang at agad din siyang nakasalag dito. Sa nangyari ay napatalsik ang 10th Council Elder yon, at nagawang magpagulong-gulong. Matapos ay agad naman nitong nakuha ang balanse ng kanyang katawan at itinusok ang kanyang espada upang mapigilan ang malakas na pagkakatalsik nito. Galit naman nitong sinabi, na sa tingin ba ng Second Council Elder na kung matapos nitong magamit ang Blood Reversion Art ay makakaligtas pa ito? Napatawa naman dito ang Second Council Elder sa sinabi nito sa kanya. Sabi nito na ang kanyang Divine Blood Reversal Art ay nasa ibang level kumpara sa hindi kompletong Blood Reversion Art, at napagtagumpayan na nito na maialis ang lahat ng mga masasamang epekto nito sa gumagamit. Sa isip ng Council Elder yon na sa totoo, ay kapag ang Blood Reversion Art ay ginamit, ang enerhiya ng gumagamit ay masisira at iniaalis nito ang katinuan ng gumagamit, ngunit si Qiang Bongyi ay hindi nawala sa kanyang katinuan, at ang masamang dulot nito mula sa Blood Reversion Art ay naalis na, ang ibig sabihin lamang nito na ang Sword Clan ay magiging pinakamapanganib na clan sa loob ng demonic cult sa kasalukuyan. Kung totoo man ang sinasabi nito, ay walang dahilan upang itago pa ng Sword Clan ang patungkol sa Divine Blood Reversion Art, at mukhang may mga natitira pa ditong mga masamang epekto kaya naman ay hindi pa inilalantad ng mga ito ang patungkol dito sa publiko. Sabi ng Second Council Elder na tama na ang kalokohan nila at papaslangan na niya ito ngayon din, matapang namang sinabayan ito ng Council Elder yon at sinasabi na hindi pa ito ang oras niya para mamatay, ngunit nang magawa nitong mate-usok ang kanyang espada sa katawan nito, ay nagulat siya, at napatanong kung paano ito nangyari dahil kahit ang kanyang espada ay nagawang mabasag lamang. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay tinuwanan lamang siya nito at sinabi na kilati lamang ang atake ng Council Elder yon, at tinanong kung ito lamang ba ang kakayahan nito. Bigla naman ito napatingin sa Second Council Elder. Kaya naman sinabi nito kay Council Elder yon na gamit ang isang atake ay ito na ang kanyang magiging katapusan, at agad na itong naghanda upang ipanghuling atake sa Council Elder. Dahil sa tanggap na nito ang kanyang sasapitan ay napapikit na lang ito, ngunit biglang may malakas na pagsabog ang nangyari sa itaas ng Ouyun Peak. Matapos ay idinilat ng Council Elder yon ang mga mata nito, at nakita ang ginawang pagsalag ni Yuun sa atake para sa kanya ng Second Council Elder. Masaya namang sinabi nito na maswerte siya dahil hindi ito nahuli ng dating. Galit naman ito at sinabi na nakaharang na naman sa kanyang daan ang Vice Lord na Qian Yuun, matapos ay agad itong inatake ni Yuun upang mapawalang bisa ang atake nito na kanyang sinalag. Galit nitong sinabi na hindi pa din nagbabago si Qian Yuun dahil napaka-aruganti pa din ito gaya ng dati at tingin ba nito na makakaya niyang pigilan pa siya ngayon. Matapos ay nagpalabas ito ng napakalakas na aura upang ang kahit na ang mga bato ay nagawang magsipaglutingan, matapos ay agad nitong sinugod ang ating bida, ngunit matagumpay naman itong nasalag ni Yuun. Ngunit ang mga sumunod ditong mga pag-atake ay sobrang lalakas na, at gamit ang isang malakas na hampas, ay nagawa nitong mapa-atres si Yuun. Sa isip nito na ang pakiramdam niya ay nakikipaglaban ito sa isang halimaw, at base sa kanyang itsura ay mukhang ito ay ang Demonic Blood Reversion Art. Masaya namang sinasabi ng Second Council Elder habang papasugod ito sa ating bida, na mabuti na lamang at nandito siya dahil ngayon ay magagawa niya na ito na paslangin, at nang makalapit ay agad nitong ginamit kay Yuun ang True Demon Sword, the second technique. Sa umpisa ay nagagawa pa ditong makaiwas ni Yuun. Ngunit habang tumatagal ay napapasabi na ito na dahil sa ang chi manifestation nito ay napakalaki ay mahihirapan na siyang makaalis pa dito, at dahil sa sitwasyon na ito ay kailangan niya nang gamitin ito sa kanya. Kaya naman ay agad na itong naghanda, nang matapos ay agad nitong ibinito sa Second Council Elder ang Blade God's Blade Technique bilang pangdepensang pag-atake. Dahil sa wala itong naging epekto sa kanyang katawan ay tinuwanan lamang siya nito. At nagtaka dito si Yuun dahil kahit ang kanyang White Dragon Blade ay hindi magawang makapinsala sa katawan nito. Kaya naman ay sinabi nito kay Yuun na wala itong magagawa,
dahil hindi nito magagawang pinsalain siya gamit lamang ng mga ganong klaseng pag-atake, at ngayon ay tapos na ang kanilang laban, at agad nitong inipon ang buo nitong lakas sa kanyang kamay upang panghuling atake para kay Yuun. Nang papalapit na ang ataking ito sa mukha ni Yuun, ay ang saktong dating ng Grand Guardian, ngunit huli na para magawa pa nitong mapigilan ang ataking iyon, dahil nagawa ng masuntok ng malakas ng Second Council Elder ang ating bida, na agad na tumama sa malaking bato. Nagulat naman ito sa malahalimaw na kaanyuan ng Second Council Elder, at mukhang base sa kanyang paningin ay gumamit ito ng Demonic Blood Reversion Art, at hindi maganda ito, dahil ang Vice Lord ay labis ng naubusan ng enerhiya dahil sa ginawa nilang pakikipaglaban sa isa't isa. Matapos nitong mabigyan ng atake ang ating bida ay sinabi nito na hindi makakaya ni Xian Yuun ang kalabanan siya, ngunit natigilan naman ito nang may naramdaman sa kinaroroonan ni Yuun. Sabi nito na ano naman kaya itong nararamdaman niyang nakakatakot na demonic aura. Mula sa kinaroroonan ni Yuun ay biglang sumugod ang ating bida, sa nakita nito ay agad na din itong naghanda upang atakihin ang papasugod na Vice Lord. Kitang-kita ang seryosong mukha ni Yuun, bitbit ang nakakatakot na enerhiya sa kanyang espada, hindi naman nagpatalo ang Council Elder at sinabi na hindi nito siya magagawang matalo sa mga ginagawa nitong pakulo. Kaya naman ay hinamon ito ni Yuun na kung ganun pala ay bakit hindi nito subukan na salagin ang kanyang pag-atake, dahil sa sinabing ito ni Yuun ay lakas loob nitong sinalubong ang napakalakas na atake nito dahil sa tiwala ito sa tatag ng kanyang balat. Ngunit nang tumama ito sa kanyang katawan ay nagulat ito, na maya-maya pa ay napasigaw na, dahil ang ginawang atake ni Yuun ay nakagawa ng malaking pinsala sa kanyang katawan, nang bigla itong napahinto. Maya-maya pa ay napatanong na ito na kung papaano ito naging posible, at bigla na din itong tumamba dahil sa nagawa itong paslangin ng ating bida. Nang matapos ay pagod na pagod ito sa huli niyang ginawang atake, nang makatayo ito, ay nagulat naman siya nang mapansin na kanina pa pala siya pinapanood ng Grand Guardian. Nang bigla itong napaluhod, at pagkayuko ay sinabi nito na siya, si Grand Guardian Marakim ng Heavenly Demonic Cult, ay nandito upang paglingkuran ang bagong Heavenly Demon. Tinanong naman ni Yuun ang Grand Guardian na kung ano ba ang ginagawa nito, pati na din ang Council Elder yon ay nagtanong na kung ito ba ang taong walang pangalan, at inulit nito ang kanyang mga sinabi bilang pagtugon sa tanong ni Yuun sa kanya. Napaisip naman dito ang Council Elder yon na ang Grand Guardian pala ang dahilan kung bakit sila nagtitipon-tipon sa lugar na ito, at bigla naman itong nagtaka sa sinasabi ng Grand Guardian kay Yuun, at ito ay ang patungkol sa Heavenly Demon. Kaya naman ay napatingin ito kay Yuun, nang bigla naman itong napansin ang hawak-hawak na espada ng ating bida, at sa gulat nito ay napasigaw siya na ito ay ang Heavenly Demonic Sword. Kaya naman matapos, ay ginawa din nito ang ginawa ng Grand Guardian, at sinabi na siya ang 10th Council Elder at leader ng Heise Demon Sword Clan, na si Yon Muhua, ay nagbibigay galang sa bagong Heavenly Demon. Sa nangyayari ay takang-taka naman dito si Yuun. Kaya naman ay nagtanong na ito na kung ano ba ang ginagawa ng mga ito sa kanyang harapan. Sabi ng 10th Council Elder na ito ay dahil sa ang Vice Lord Xian Yuun, ay ang tunay na Heavenly Demon. Nagtanong naman ang ating bida na kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi nito na sa hilagang parte ng palasyo ng Lord, ay mayroong isang altar dito, at ito ay ang monumento ng dating Lord, at ang huling habilin ng Founding Father na si Qian Ma, ang Heavenly Demon. Sa loob ng altar ay may isang monumento dito na isinulat ni Qian Ma, nakalagay sa monumentong ito na kung sino man ang makakakuha ng tunay na Heavenly Demon Sword, ay magkakamit ng titulo bilang ang Heavenly Demon. Bukod pa doon ay mayroon ditong direktang utos ng Heavenly Demon Qian Ma, na walang kahit na sino sa demonic cult ang maaring hindi ito sundin kahit pa ang Lord, ngunit walang ibang Lord ang nakuhang magmana ng titulo ng Heavenly Demon Qian Ma. Ang espada na gamit ng Lord sa ngayon ay isa lamang replika, at ito ay katotohanan na kahit sinong Council Elder ay alam. Sabi ni Yuun na kung ang Lord at ang mga Council Elder ay alam ang patungkol sa peking espada, ay ibig sabihin lamang nito na ito ay taliwas sa ipinag-uutos ng Heavenly Demon Qian Ma,
At nagtataka din ito dahil walang kahit sinong council elder ang tumutol sa bagay na ito. Sabi nito na tama si Yuun, ngunit ang dahilan kung bakit hindi nila pinag-uusapan ang bagay na ito ay dahil sa kanilang mga narinig mula sa mga nakaraang henerasyon, dahil ayon sa balita na ang tunay na Heavenly Demon Sword ay ninakaw 500 taon na ang nakakalipas at ito ay nangyari sa naganap na pakikipaglaban sa Blade God. Dagdag pa nito na dahil sa kahihiyan ito para sa kanilang demonic cult, ay ang Lord at mga council elders ay nagdesisyon na itago lamang ang patungkol dito. Sa isip naman ni Yuun na ang totoo ay nakatago lamang ito sa isang kuweba umpisa pa lang kaya naman alam niya na talagang peke ang gamit ng Lord, at kung sakali naman na malaman ng iba na ang Heavenly Demonic Sword ay peke ay sigurado na ang buong Heavenly Demonic Cult ay magkakaroon ng malaking problema. Sabi ng Grand Guardian na tama ang mga sinabi ng Council Elder, ngunit nais lamang nitong itama ang isang bagay. Ang rason kung bakit ang Lord ay hindi binabanggit ang patungkol sa Heavenly Demon Sword, ay dahil sa mga Guardian ng Heavenly Demon Order. Ang Guardian ng Heavenly Demon Order ay palaging nakatayo at nakaalalay sa Lord kahit magmula ng una pa lamang. Ang taong gumawa ng Heavenly Demon Order ay si Qian Ma. Upang maprotektahan ang order, ay nagawang maturuan ni Qian Ma ang guardian ng kanyang sariling martial arts upang mas maging malakas pa sila sa Lord. Ang guardian ng Heavenly Demon Order ay palaging sumusunod lamang sa kagustuhan ng Lord, upang walang kahit na isa sa demonic cult ang makaalam patungkol sa taglay na lakas ng mga ito, at agad nitong inilabas ang kanyang medallion. Nagtaka naman dito si Yuun, ngunit may inilabas ulit dito ang Grand Guardian. At ito ay ang Heavenly Demon Order. Sinabi nito na tama siya ng naiisip, dahil siya ang guardian ng Heavenly Demon Order, at ito ay ang sekretong titulo na ibinibigay sa mga Grand Guardian magmula pa sa buong kasaysayan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.